kung hindi mo naririnig ang paborito mong kanta? Paano kung hindi mo naririnig ang boses ng anak mo nang batiin kanya ng maligayang kaarawan? Mga sitwasyong tipikal na hindi natin kadalasang naiisip, pero ang senaryong ito ay normal lang sa ilan. Isa sa libong sanggol ay pinanganak na bingi. Karamihan sa atin ay hindi naiisip kung gaano kalaking epekto ng pagiging bingi sa ating komunidad. Sa bahagi ng bayan ng Cabinti, Laguna, sa tuktok ng bundok ng Pawin, ay natagpuan namin ang isang lugar kung saan ang mga naninirahan dito ay may kapansanan sa pandinig at pananalita. Ilang bundok ang aming dinaanan upang marating ang nasabing bayan. Kinailangan din naming sumakay ng traktora upang malampasan ang malalalim na putik na aming daraanan. Itinatag ang Deaf Evangelical Alliance Foundation Incorporated School noong taong 1962. Magpasa hanggang ngayon, ito ay nagsisilbing tahanan ng mga bingi sa mahigit na 4 na dekada. Noon, tanging mga bingi lamang ang naninirahan dito, ngunit sa paglipas ng panahon, pati ang may mga kapansanan sa pagsasalita ay pinahintulutan ng makatuloy sa tahimik na lugar na ito. Ninanais ng foundation na makatulong sa mga taong may mga ganitong kapansanan. Sa pamamagitan ng edukasyon at trabaho, ay nabubuo ang pangarap at umaahon ang buhay ng bawat pamilyang bumubuo sa komunidad na ito. Sa aming pamamalagi sa komunidad na iyon, ilang mga kwento at karanasan ang aming natuklasan. Isa na rito ang kwento ni Josephine. Pagawa't siya ay nakapagsasalita at nakaririnig, ang kanyang mga magulang ay hirap na isigaw ang mga mensaheng ibig nilang iparinig sa atin. Noon, nang sa Pawin pa kami nakatira, simple lang yung buhay namin. Hanggang sa isang araw, nagkita si Papa at yung kaibigan niya na si Kuya Marcelino. At yun, inalok siya ng trabaho. Natanggap naman siya bilang isang farmer. Just, nung simula nun, lumipat na kami dito. Dito na rin ako nag-aral, nung grade 1 hanggang ngayon, Culture High School. Ngayon, okay na yung buhay namin, hindi katulad dati, pag may problema, o kaya sa pera, hindi namin nalulutas. Pero ngayon, nalulutas na namin. Nakabili na rin kami ng mga bagay na hindi namin nabibili dati. Karamihan sa mga pamilyang nakatira sa baryong ito ay katulad ng eksena ng pamilya nila Josephine. Ngunit paano nga ba nila natanggap ang kondisyon ng kanilang mga magulang? Simula nung nalaman ko na deaf and mute sila, natanggap ko naman yun kasi yung trato nila sa akin, simple lang. Parang normal lang din sila. Pero pinapakita rin namin sa kanila na hindi sila naiiba sa mga taong normal. Pinapakita nila na mahal nila kami, pinapakita rin namin na mahal namin sila. Tinutulungan ko yung mga magulang ko sa tungkol sa bahay, sa paglilinis, o kaya pag nanonood sila ng balita, kasi hindi, yung mga magulang ko, di sila nakakaintindi ng ano sa balita kasi, di ba walang senyas yun. So, pag nanonood sila, tatanungin nila ako kung ano yung sinasabi doon sa balita. Sasabihin ko rin sa mga magulang ko kung ano yung sinasabi doon sa may balita. Kasi gusto nila updated sila. At nasanay na rin ako kahit ganun sila kasi yun naman yung binigay ni God eh. Wala naman ako magagawa. Kung ganun talaga yung binigay ni God, siyempre, tatanggapin ko ng puso. Hindi ba't napakasarap marinig ang katagang mahal kita, lalong-lalo na kung ang mga taong lumikha sa'yo at nagpalaki ang siyang bibigkas nito para sa'yo. Ngunit paano kung hindi nila ito mabigkas? Darating ba sa puntong kainggitan mo o ikukumpara mo ang isang sitwasyon nyo sa ibang pamilya? Minsan, nakumpara ko rin
ang mga magulang ko. Kasi yung iba, pag sinabihan mo ng I love you yung mga magulang mo, di ba natutuwa na yung mga magulang natin. Kaya lang sila, hindi nila naririnig. Kahit di nila naririnig, pwede naman namin ipakita yung pagmamahal namin sa kanila. Hindi hadlang ang kapansanan ko upang mapalaki mababait at disiplinadong aking mga anak, katagang namumutawi sa loob ng tahanan ng mga pamilyang nasa komunidad na ito. Tulad ni Josephine, isa si Lisa sa mapapalad na kabataang nagkaroon ng mapagmahal at disiplinadong mga magulang. Bagamat may mga kapansanan ng mga ito, nanatiling masunurin at magalang na anak si Lisa sa kanyang mga magulang. Hindi maaalis sa atin ang bumuo ng mga pangarap. Pangarap na siyang ating tulay sa kaunlaran. Tapos ka ng pag-aaral, unahin daw muna daw yung board exam, gusto niya ba daw maging chef, or kung ano ba yung gusto niyang maano sa future, or maging nurse, or singer, future. Si God na po yung bahala daw po dun. Marahil ay naiisip ng iba na ang mga iyon ay mga tipikal na pangarap ng magulang sa kanyang anak. Ngunit para kina Lisa at Josephine, malaking halaga na sa kanila ang mga pangarap na iyon. Dahil mapalad pa rin silang lumaking disiplinado at punong-puno ng pag-asa at pagmamahal sa piling ng magulang nila. Puso ang sangkap upang mapadama ang kanilang kahalagahan. Sa kasaysayan, kapag ang isang isyu o problema ay pinisinta ng isang grupo o individual na may kalakip na tiyaga at determinasyon, maaari ang kanilang mga tinig ay siyang maging daan para sa pagbabago. Ngunit paano kung ang mundo ay hindi ka marinig o hindi maintindihan ang mensaheng nais mong ipabatid? Maaaring kakaunti na lang ang may tiyaga at may pusong sumimpatya na marinig ang mga boses nila. Para sa mga estudyante, mga guro, mga magulang, at iba pang bahagi ng komunidad ng Deaf Incorporated School, hindi ito ang hadlang sa pagitan ng mundong nakakarinig at sa kanilang mundo ay hindi makapagpapatigil sa kanila upang mangarap at matutong magmahal. Nakagraduate daw po siya. Pagkatapos nun, pag nagtrabaho na po siya, susuportahan niya daw po yung family niya. Magtatrabaho po siya. Katulad po ng pag-aalaga sa kanya na binigay ng magulang. Gusto niya rin daw parang sa photograph daw, yung mga photography, gano'n. Gusto niya daw yun. Yun ang gusto niyang marating daw sa amin. Magtitiis daw po siya magtrabaho para lang maging successful. Pangarap kong maging dancer at maging fashion designer. Saka makarating sa Korea para makatulong sa pamilya ko. Pangarap kong maging artista. Balakar, matulong ako pamilya ko. Pangarap ko pong maging isang teacher para po makatulong po ako sa family ko at para makapag-inspire po ako sa mga kagaya ko. Lagi kang tinitimbang, lagi raw kulang, tuwing kay minamasdan. Nang hihinayang, di naman nila alam,
ilang ulit mong pinatunayan. Di mo kailangang sumigaw para mapansin, hanggat ang puso mo'y bumubulong ng taimtim. Takpan man ang tenga, tinig ang iyong kanta. Hinahaplos ang aming diwa. Di mo kailangan ng pakpak para lumipad, maglaro sa ulap ng mga posibilidad. Mastan ang mundong may puwang para sa'yo, naghihintay sa pagkislap mo.